Are you listening? Damn. What's up guys, once again for today's video it's me Vigo to Speed Moto Vlog. It's Saturday and we're about to have fun. Alam nyo kasi guys, pag Friday, yung mga riders talaga, yung mga tunay na riders, nangangati na yung mga kamay niyan. Kasi pagdating ng Saturday at Sunday, it's time to burn some tires. So my plan today is to have a breakfast ride with my wife somewhere kung saan makapagmuni-muni kami. At syempre, masarap at malamig ang simoy ng hangin. Alam nyo ba dito sa Cebu ay may tinatawag na Trans Central Highway o yung common name na TCH, which the riders goes there every Saturday and Sunday to chill out. At bakit? Kasi malamig yung panahon doon because it's a mountain. Pero hindi lang siya typical na mountain. We also have lots of restaurants. Kung gusto mo ng mamahaling pagkain, kung gusto mo ng mumurahing pagkain, nandun na lahat. Kaya every Saturday and Sunday, marami talaga mga riders from the city na umaakyat doon. At hindi lang yan, mahal ba ang gasolina? Huwag kang mag-alala because it's only 1 hour away from the city. And mountain feels like ka na. O diba? Ang ganda. Ayan na, bumabiyahe na kami and we decided to take a shortcut para naman malesen yung time sa biyahe namin. Medyo makulimlim yung panahon kaya nagdadalawang isip ako kung makakarating kami doon sa gusto namin puntahan. Pero di bale, nagso-shortcut naman kami. Baka hindi kami abutan ng ulan. Ayan na, kung ano ba itong pinasok ko, parang barangay na to. Ito pala yung tinatawag na Budlaan. Karaniwan sa mga riders dito sa Talamban ay nagso-shortcut using this road. Pero tricky road to ha. Medyo maliit siya, mountain, madulas, at saka maraming curve na kailangan mo talagang bantayan kasi baka mamaya meron kang kasalubong na sasakyan handa mong iwasan anytime. Dito pa lang guys, medyo malamig na kasi alam niyo naman nag-shortcut kami at mountain na yung dinadaanan namin kaya ang lamig na talaga. Kaya nagrereklamo na yung back ride ko. Sabi niya, "Daddy, hindi ko nadala yung jacket ko, ang lamig pala." Ang sabi ko naman, enjoy mo lang yan darling kasi mamaya may mas malamig pa niyan. Kita mo naman yung ulap natin, makulimlim. Kaya expected talaga doon sa pinakatuktok nito, sobrang lamig talaga. Sana walang ulan. Siya nga pala guys, ang gamit kong motor ngayon ay Yamaha X-Max 300. One of my favorite bikes talaga itong Yamaha X-Max 300. Kasi marami kang pwedeng ilagay sa U-box niya. At of course, pwede mong panlagyan ng top box para additional. Kumbaga, para ka nakakotse. Pagkatapos mong ride, yung helmet mo, meron kang paglalagyan. At yung mga gamit mo, meron ka rin paglalagyan. So talaga, para ka lang nakakotse. At hindi lang yan ha, napakaganda ng suspension ng X-Max 300. Medyo may katagalan na rin sa akin itong bike na to. Pero, never pa akong iniwan sa daan nito. Marami na kaming napuntahan mga rides nito from north to south at sa Mindanao. Pero never pa talaga akong iniwan sa X-Max ko. Kaya, sulit na sulit talaga ang X-Max 300 from Yamaha. Sometimes I use this bike for daily use. Napakabigat nga lang. Pero sulit na sulit kasi napaka-komportable niyang i-drive sa city. At hindi lang yan. Yung mga gamit ko, aba, secured palagi. At syempre, yung looks, aba, kakaiba talaga. Big bike na big bike. At syempre, poging-pogi yung driver. At syempre, puro na ako at syempre. At yun na nga, sa hindi inaakala, nakarating na kami sa exit ng shortcut namin. So yung highway na yan, yan na yung papunta ng TCH. Woo! Ang lamig talaga. Kita nyo naman, nakfa-fog na yung daan. While enjoying the lamig, aba, hindi ko alam. Tumitira na pala ng picture-picture yung misis ko sa likod. Hindi man lang nagsabi sa akin. Ayan na, nagvi-video pa oh. Kita nyo naman yung daan guys kung gaano ka-foggy, di ba? So it was really fun pero napakahirap i-drive yung motor kasi madulas yung daan. Of course, kailangan natin ng caution kasi yung visibility natin mababa at saka madulas pa yung daan pero tuloy-tuloy pa rin. Woo! Ang sarap talaga pero sa totoo niyan guys, nilalamig na talaga ako. Kasi manipis talaga yung suot ko. Pero di bale, enjoy na natin kasi ang tagal ko nang hindi nakakit talaga dito. Ito nga pala yung Red Cliff guys. Maraming mga photographer dyan. Yan oh, kita nyo naman. Woohoo!
Thank you sa mga photographer dyan. Talagang every Saturday and Sunday umakit yung mga photographers dito sa TCH guys. At marami silang mga spots kung saan tumitira sila ng mga pictures natin. Kaya ingat lang sa mga riders na nagdadala ng hindi original na OBR. Baka mamaya mapitikan kayo dyan. Nako, at nakita ni original. Ang laking gulo kaya niyan. Pero ganun pa man, nais kong magpasalamat sa mga photographer dyan sa TCH kasi isa kayo sa tunay na nagbibigay kaligayahan sa mga riders. Kaya nga gusto nilang umakit dyan para mapitikan. Maraming salamat sa lahat ng photographer sa TCH. Mag-ingat kayo palagi at ituloy nyo lang yung pagbibigay kaligayahan sa mga riders natin. Anyway, nasa na ba kami? Aba, parang nasa bundok pa rin kami. Parang kanina pa yung biyahe namin pero hindi pa kami nakakarating sa gusto namin puntahan. Hindi kaya nawala na kami o baka naman lumagpas na kami. But for sure, hindi talaga kami siguro lumagpas kasi yung pupuntahan namin ay beach resort. At sa ngayon, nandito pa kami sa mountain. Dito mo rin matatagpuan yung tinatawag na Burgerland or yung tinatawag na Felix Berto, kung saan ito yung isa sa mga pinakaunang tambayan ng mga bikers. Base lang yan sa alam ko. Kaya ang daming mga riders na nagkaroon ng magandang alaala mula noon hanggang ngayon. Hay, mukhang nakakalimutan ko malayo pa ang biyahe namin. Medyo may kabagalan ng takbo namin kasi kita mo naman yung lugar guys. Ang ganda talaga at hindi mo kailangan magmadali. Ito nga pala sa right side ko, yan yung tinatawag na Felix Berto o yung isa sa pinakaunang tambayan ng mga riders dito sa TCH. At ayan na nga, ramdam ko na malapit na kami. Ay, thank you Lord at dumating na kami. Ayan yung misis ko. Hindi masyadong halata na excited siya. We are here sa Asturias Beach House at meron silang entrance dito na nagkakahalaga ng 50 pesos per head. At hindi lang yan, yung 50 pesos mo ay consumable yan. Kaya naman, di ba, sulit na sulit yung 50 pesos mo na entrance. Picture time muna, syempre. Yung boss natin ang masusunod kasi siya ang pinasyal ko dito. Kaya, okay lang. At least mag-i-enjoy naman kaming dalawa. Kung gusto mo ng happy life, dapat happy wife, di ba? Siya nga pala guys, tumatanggap din sila ng mga event dito. Kita nyo naman yung reception hall. Kung ayaw na naman dito, pwede kayo dito sa open area, which is malapit na siya sa beach. Ayan na nga ba sinasabi ko, picture na naman to tingnan nga natin kung magpa-picture ba. Ay, hindi ako nagkamali. Happy wife, happy life. Marami din silang mga services dito katulad ng mga tattoo, piercing at kung ano pa. Kaya lang hindi pinansin ng misis ko kasi excited na siyang makita yung beachfront. At ayan na nga, worth it talaga yung binyahe namin. Ang ganda talaga mag-relax dito at ang lawak ng dagat. Habang pinagmamasdan mo ang karagatan, pwede ka rin umorder dito ng mga pagkain. Gusto mo magkape o mag-juice o kahit kung anong gusto mo. At kung meron ka namang mga pagkain na natitira sa bahay, I think pwede mo rin dalhin dito para dito mo nakainin habang nag-i-enjoy ka sa view. O diba, sulit na sulit. Kaya worth it talagang puntahan itong beach house na to. Aba, teka muna, bago natin i-enjoy yung view, mag-order muna ako ng pagkain kasi ang layo kaya ng binyahe namin at gutom na kaming dalawa. Baka mamaya mawala sa butong isa kong kasama at damay sibilyan na naman. Naku, yan ang pinakamahirap dyan. Ay, ang sarap talagang magstay dito. Parang balak namin magstay overnight. Kaya lang, may lakad pa kami mamayang hapon. Quick ride lang to, tsaka brunch lang ang aming ginagawa ngayon. Pero maybe one day babalik kami dito with our kids para naman ma-enjoy namin kung ano meron dito. Tulad niyan, nasarap kayang mag-relax dyan, humiga. At syempre, pinaka-importante sa lahat, mag-picture. At dumating na rin yung order namin. Free coffee pala yan pag umorder ka ng pagkain pang breakfast. Kaya naman, sulit talaga, di ba? At pagkatapos namin kumain, nagpasyal-pasyal muna kami dito sa area at hindi rin kami nagtagal guys kasi yun na nga, may lakad pa ngayon kinahaponan. Medyo bitin kasi hindi kami umabot siguro ng isang oras nag-stay doon. Pero, sulit na rin yung binyahe namin kasi napakaganda ng view at masarap pa yung pagkain nila. Ayan na, naghahanda na kami. Yan talagang struggle ni Mrs. yung paglalagay ng helmet kasi talagang fit na fit yung helmet dito. At yun na nga guys, pauwi na kami niyan. Meron pa sana kaming gustong puntahan sa TCH kaya lang talagang kapos na kami sa oras. Pero di bali guys, puntahan na lang namin yon pag may time ulit. Kaya naman guys, samahan nyo kami sa aming mga vlogs kasi for sure marami kayong makikita magandang views dito sa Cebu. At baka magawi kayo dito sa Cebu, pwede nyong puntahan yan anytime. Please like, share, and subscribe. Enjoy and ride safe, everyone. Babush! Are you listening? Damn.